Ang anak ko ay nagsalita nang hindi ako tinitingnan sa mga mata. Simula ngayon, nanay, diretso nang ililipat ng bangko ang pensyon mo sa account ko, sabi niya habang tinitingnan ang cellphone niya. Hindi mo na kailangan ng pera. Isang sulok lang para mamatay. Ang kutsara na hawak ko ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng metal sa tiles ay parang putok ng baril sa pandinig ko. Sinubukan kong sumagot, pero nakabara ang mga salita sa luya ko. Si Ramon ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Patuloy siyang nag-scroll sa screen ng cellphone niya na parang nakikipag-usap siya sa estranghero. At ako, sa unang pagkakataon sa 70 taon ko, naramdaman kong binura ng sarili kong anak ang pag-iral ko sa buhay niya. Nilunok ko ang laway, pinulot ang kutsara at nanatili akong nakatayo sa harap ng kalan. Ang nilutong adobo na inihanda ko para sa aming dalawa ay patuloy na kumukulo. Pero ang amoy na dating nagpap-ot sa akin ay ngayon ay nagpapasuka sa akin. Ang bahay ko, ay biglang naging dayuhan sa akin. Noong gabing iyon, habang alas 11 na ang orasan, nakaupo ako sa dilim ng dining room. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa mga taon. Sa malayo ay narinig ko ang tawa ni Carla, ang asawa niya, sa kwarto. Ang babaeng iyon ay nagawa ang hindi nagawa ng kahirapan o pagkabalo. Tanggalin sa anak ko ang anumang bakas ng awa. Mula nang mag-asawa sila, lahat ay nagbago. Ang bahay, na dating kanlungan, ay naging kulungan. Minsan, kapag naririnig ko siyang tumawa, naalala ko ang unang beses na nakita ko siya. Bata pa siya noon, maganda, may mga peking asal na nagtatago ng pagmamataas. Magaling ang puso ng anak ninyo, Aling Luca, sabi niya noong hapon na iyon, habang naghahain ako ng kape. Hindi ko alam na makalipas ang mga taon, ay siya ang mag-aagaw nito sa kanya ng paunti-unti. Pero bago magpatuloy, gusto kong magbigay sa inyo ng espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel at I-like ito. Nakakatulong ito sa akin para makita na sinusuportahan ninyo ako at nag-enjoy kayo sa mga kwento ko. At mag-comment sa baba kung saang lungsod kayo nanonood ngayon. Magpatuloy tayo. Noong gabing iyon ay hindi ko binuksan ang ilaw sa kwarto. Mabaho ang hangin ng amag at lungkot. Sa ibabaw ng bedside table ko ay may larawan ni Ramon noong 8 taon siya. Nakangiti ng walang ngipin sa harap. Yakap-yakap ang asong kalye na iniligtas namin noon. Siya ang buhay ko. Nagtrabaho ako ng 40 taon bilang guro sa elementarya. Gumigising bago sumikat ang araw. Tahi ng sarili kong damit. Tinanggihan ang lahat ng luho para mabigyan siya ng pinakamabuti. At ngayon ay hindi na niya ako tinatawag na nanay. Aling Luca lang. Uminit ang luha sa mata ko. Pero hindi ko pinatuloy. Sa edad ko, natututo ng tao na walang saysay ang iyak kapag basag na ang puso. Kinaumagahan, si Carla ang naghintay sa akin sa kusina. May peking ngiti na masakit tingnan. Aling Luca, sabi niya habang hinahalo ang kape niya. Huwag mong dibdibin. Gusto lang ni Ramon na tulungan ka. Tulungan ako sa pamamagitan ng pagkuha ng pera ko. Para sa ikabubuti mo raw. Sa edad mo na hindi mo na kailangan ng ganoon karami. Saka mahirap ang bangko at hindi mo na kaya ang mga ganoong transaksyon. Matamis ang mga salita niya. Pero bawat isa ay kutsilyo. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ko ng mahinahon. Hindi ako natatamaan. Ngumiti siya na akala niya ay napapayag niya ako. Hindi niya alam na sa likod ng katahimikang iyon ay may bago. Isang determinasyon na hindi pa niya nakikita ni Ramon. Buong araw ay nagkunwari akong normal. Inayos ko ang kama, nagwalis, nagluto. Pero habang naghuhugas ng plato, may ideyang nagsimulang mabuo sa isip ko. Maliit, banayad, delikado. Hindi ako sisigaw o iyak. Hindi ako hihingi ng kahit ano. Gagawin ko lang ang isang bagay na hindi nila asahan sa akin. Pumunta ako sa kwarto ko at binuksan ang lumang aparador. Sa pinakailalim, sa gitna ng mga nakapusod na kumot at mantel na bordado, may lata. Sa loob ay mga bagay na walang nakakaalala. Mga sulat, larawan, lumang barya at maliit na bote ng salamin na may malinaw na likido. Iningatan ko ito sa ugali lang, walang dahilan. Clorox na concentrated ito noong panahon na naglilinis ako sa paalan kung saan ako nagturo. Kinuha ko ito, tiningnan sa liwanag. Wala pa akong plano. Pero alam kong gagamitin ko ito noong gabing iyon. Nang lumubog ang araw, naghanda ko ng hapunan tulad ng dati. Kanin, nilagang karne at tinapay na bagong luto. Dumating si Ramon mula sa trabaho na may paihong malamig na ekspresyon ng mga nakaraang buwan. Natapos mo na ba ang papeles sa bangko? Tanong niya nang hindi man lang bumati. Pagsisinungaling ko, natapos ko na. Mabuti. Sabi niya habang nagsasalin ng alak. Bukas makikipag-usap kami ni Carla sa manager. Tumango ako nang walang sinabi.
Sa hapunan ay walang usapan. Tanging tunog lang ng mga kubyertos at tea sa likod. Pagkatapos nilang kumain, natulog na sila. Ako ang nanatili sa paghuhugas ng plato at paglilinis ng mesa. Bandang hating gabi, gumising ako. 12:00 na. Napakatahimik na naririnig ko ang hininga ko. Pumunta ako sa kusina, binuksan ang ref at tinitigan ang loob na maliwanag. Sa gitnang tray, nilagay ko ang platong natakpan ng aluminum foil. Sa ibabaw ang paboritong dessert ni Ramon, lech flan na gawa sa bahay, at katabi ang pitsel ng tubig. Mukhang normal lahat, pero sa ilalim, natakpan ng plastik, itinago ko ang mga dokumento ng bangko, mga kopya ng form na peke niya para ilipat ang pensyon ko. Nakuha ko ito noong hapon ng iwan ni Carla, sa mesa ng walang hinala na makikilala ko. Ngayon ay nakapirme sa yelo sa loob ng ref. Nakasara sa plastic bag na may tubig na nagyelo. Alam kong hahanapin niya ito kinabukasan. Akala niya kontrolado na ang lahat. Noong gabing iyon ay kulang ang tulog ko, pero payapa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong nagbago ang takot ko sa ibang bagay. Kapangyarihan. Dumating ang umaga na may karaniwang gawain. Mga yapak, pintuan, amoy ng kape. Nakaupo ako sa kusina nang binuksan ni Ramon ang ref. Ilang segundo lang. Una ang katahimikan, tapos malakas na tunog, salamin na bumagsak sa sahig at sa wakas ang sigaw niya. Sigaw na napakalakas na nayanig ang mga dingding. Sigaw ng takot, hindi ng sakit. Tumakbo si Carla mula sa kwarto. Anong nangyari? Sigaw niya. Si Ramon ay nakaturo lang sa ref na nanginginig. Sa loob, sa tray, lumulutang ang mga dokumento sa blokeng yelo. Malinaw na nakikita, kasama ang pirma ko sa tabi ng peke niya. Sa ibabaw ay note ko, huwag mong maliitin ang isang ina, kahit matanda na. Dahan-dahan akong tumayo, tiningnan siya sa mata at sinabi, "Magandang umaga, anak. Gusto mo bang magkape?" Hindi siya sumagot, lumayo lang na maputla. Nanginginig ang mga kamay. At ako, sa unang pagkakataon sa maraming taon, ngumiti ulit. Ang ingay ng ref ay naririnig pa rin sa ulo ko nang umupo ako sa tabi ng bintana. Malamig ang umaga, mahinang araw na halos hindi umabot sa hardin. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi sa takot, kundi sa pagod. Pagod ng buong buhay, ng pagbigay ng lahat at wala nang natira. Ang salamin sa bintana ay nagbalik sa akin ng imahe ng babaeng hindi ko nakilala, puting buhok, balat na may guhit, mata na malabo at gayunpaman. Sa likod ng mukhang pagod na iyon ay buhay pa rin ang dalagang ako noon, ang nangangarap ng pamilya, ng tapat na pag-ibig, ng anak na yayakap sa akin ng walang hiya, ang naniniwalang palaging ginagantimpalaan ang kabutihan. Gaano ako katanga? Nag-asawa ako sa 22 taon kay Mang Jose. Lalaking matigas ang kamay at madaling ngumiti. Wala kaming kahit ano. Kwarto lang na upahan at lumang radyo na laging may ingay. Pero masaya kami. Nang ipanganak si Ramon, umiyak si Mang Jose. Hindi ko makakalimutan. Ang luha niya ay bumagsak sa katawan ng sanggol na parang pangako. Nangako siyang poprotektahan tayo, alagaan, mamahalin at tinupad hanggang sa huling araw ng buhay niya. Namatay siyang maaga, sobrang aga, aksidente sa construction kung saan siya nagtatrabaho. 36 taon ako noon at 0 taon lang si Ramon. Noong araw na iyon ay nahati ang mundo, ang noon at ang ngayon. Ang noon ay amoy ng bagong lutong pandesal, linggo sa park, tawanan na magkasama. Ang ngayon ay amoy ng lungkot, bayarin na overdue, pawis at luha na itinago sa unan. Nagtrabaho ako ng walang tigil, umaga sa paaralan. Hapon mananahin ang damit ng iba, gabi nagbibigay ng private lessons. Si Ramon ang dahilan ko. Tuwing nakikita ko siyang natutulog, nararamdaman kong sulit lahat. Sabi niya noon na balang araw bibilhan niya ako ng bahay na may hardin para hindi ka na maingay sa mundo, Nay. At naniwala ako. Naging ina at ama ako, guro at nurse, gabay at anino. Walang birthday na walang keke, walang taglamig na walang jacket. Minsan ay tinanggihan ko ang pagkain para may gatas at tinapay siya. Naalala ko ang isang gabi na nasira ang sapatos ko at nagtrabaho akong nakayapak hanggang pintuan ng paaralan para hindi madumihan ang sahig ng prinsipal. Hindi niya alam, walang nakakaalam. Pero ang anak ko, ang maliit kong Ramon, nakita niya at niyakap ako ng mahigpit na akala ko, hindi na siya bibitaw. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago. Siguro noong nakuha niya ang unang trabaho. Hindi na niya ako tinitingnan ng pareho. Hindi na siya humihingi ng payo. At ako, tanga, akala ko normal lang sa paglaki. Pero may iba pa. May pagmamataas na pumasok sa mata niya. Paghamak na hindi ko maintindihan. Tumabo siyang halikan ng noo ko. Tumigil sa pagkwento ng mga bagay niya. Nagsimulang mahiya sa akin.
Ang unang beses na talagang nasaktan ako ay sa kasal niya. Kahanga-hanga si Carla. Hindi ko maikakaila. Pero sa seremonya, nang hiniling ng pari na pasalamatan ang mga magulang, si Ramon ay tiningnan lang ang nanay ni Carla. Walang salita para sa akin, walang tingin, parang wala ako. Pagkatapos, sa reception, inupo ako sa mesa sa likod, malayo sa mga bisita. Niyakap ako ni Carla nang umalis, nagkunwaring may affection, at bumulong sa tenga ko. Pangako kong alagaan ko siya. Sapat na ang nagawa ninyo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kaluluwa ko. Sapat na ang nagawa ninyo. Iyon ang magarbong paraan niya ng pagsabi na sobra na ako. At mula noon ay ganoon niya ako tinrato. Parang lumang muebles na sumasakay sa espasyo. Parang alaala na nakakaabala. Pagkatapos ng kasal ay dumating ang mga taon ng katahimikan. Bihirang tumawag si Ramon. Kapag tumatawag ay para humingi ng pera o tanungin kung maibebenta ang lupa ng tatay niya. Palagi akong sumasangayon. Dahil akala ko masaya siya roon. At tuwing binibigyan ko siya ng kahit ano, akala ko binibili ko ulit ang pagmamahal niya. Hindi ko natutunan na hindi nabibili o pinamamanhikan ang pag-ibig. Si Carla ang may ideya na lumipat sa akin nang maibenta nila ang kondo nila. Sabi niya, para samahan nila ako sa katandaan. Ako, tanga, pumayag. Akala ko pagkakataon para maayos ang relasyon. Pero ang ginawa nila ay manirahan dito na parang may-ari. Palitan ang muebles ko. Itapon ang mga gamit ko. Gawing larangan ng digmaan ang bahay ko kung saan walang halaga ang boses ko. Unang buwan ay nagluluto pa ako para sa 3. Pagkatapos ay binawalan akong gamitin ang kusina para daw hindi magulo. Minsan ay binibigyan lang ako ng malamig na pagkain sa kwarto. At nang magreklamo ako, sinabi ni Ramon, "Huwag kang maging dramatic, Nay. Hindi mo na kaya ang malakas na galaw. Parang sakit ang katandaan." Iyon ang buhay ko sa loob ng maraming taon, katahimikan, pagdanggap, pagsunod, hanggang noong umaga na kinuha niya ang pensyon ko. Hanggang sa sandaling iyon na binura ako ng anak ko sa mundo sa isang pangungusap. Pero may nasira sa loob ko, isang bagay na matagal nang natutulog, at ang basag na iyon ay naging apoy. Mula noong gabing ref ay naramdaman ko ang kakaiba, bagong katahimikan. Hindi na ako umiiyak sa nawala, kundi sa malapit ko ng mabawi. Ang dignidad ko, ang dating aling luka, ang namamalimos ng pagmamahal. Namatay noong araw na binuksan ng anak ko ang pinto ng freezer. Ang natira ngayon ay iba. Babaeng natutong hindi dapat masakit ang pag-ibig, at may katahimikan na mas malakas kaysa sigaw. Minsan tinitingnan ko ang salamin at binubulungan ang sarili. Luka, walang makakaagaw ulit sa iyo ng sa iyo. At sinasabi ko ito nang hindi nanginginig, matatag ang boses. Dahil kung may natutunan ako sa 70 taon, walang mas masamang pagtataksil kaysa sa anak na nakalimot sa inang nagturo sa kanya kung paano magmahal. At ang aral na iyon ay balak kong ibalik sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng insidente sa ref, naging parang Minefield ang bahay. Walang sigawan, pero may mga tingin na mabigat na parang bato. Si Carla ay hindi na ako kinakausap. Kapag nagsasalita ay utos lang. Si Ramon ay nagpapanggap na kalmado, pero bawat galaw niya ay banta. Nararamdaman ko ang galit niya na kumukulos sa ilalim ng balat. Galit na tahimik, malamig. Isang hapon narinig ko siyang kausap sa telepono sa hardin. Hindi, walang problema, sabi niya. Takot lang. Matanda na siya, nagkakabaliw na. Nanatili akong tahimik sa likod ng pinto. Naririnig kung paano ipinagtatanggol ng anak ko ang katinuan ko sa iba. Matanda na siya, nagkakabaliw na. 4 na salita na bumura sa buong kasaysayan ko. Mga taon ng trabaho, alaala ko. 4 na salita na ginawa siyang estranghero. Noong gabing iyon ay kinuha nila ang mga susi ng bahay. Lumapit si Carla na may matamis na tono tulad ng dati at sinabi, "Aling Luka, mas mabuti na ganito. Kamakailan ay nalilito ka at iniiwan ang pinto bukas. Ayaw namin ng aksidente." Aksidente. Iyon ang tawag nila ngayon sa kalayaan ko. Mula noon, naging mabagal ang mga araw ko. Nag-almusal akong mag-isa na may tuyong tinapay at reheated na kape. Sila ay kumakain sa dining, tumatawa, nagpaplano ng biyahe, nag-uusap ng mga bagay na hindi nakasama ang pangalan ko. Minsan naririnig ko sila mula sa kwarto ko. Ang boses nila ay parang etyo ng buhay ng iba. Gumugugol ako ng oras sa pagtingin sa bintana. Mula roon ay nakikita ko ang puno ng kalamansi na itinanim namin ni Mang Jose nang ipanganak si Ramon. Ang punong iyon ay nakatiis ng bagyo, tagtuyot, brutal na pruning at nagbubunga pa rin. Tuwing nakikita ko ito ay sinasabi ko sa sarili, kung nakatayo pa ang puno, kaya ko rin. Isang hapon narinig ko ang katok sa gete. Si Elvira, kapitbahay ko buong buhay.
Pareho kaming edad, maikling buhok at mga kamay na basag-basag sa mga taon bilang nurse. Ang parehong babaeng tumulong sa akin nang ipanganak si Ramon. Nang mamatay si Mang Jose, nang sobrang sakit ng buhay. Aling Luka, bulong niya. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Okay ka lang ba? Hindi ako makakapagsalita ng matagal. Sabi ko habang tumitingin sa likod. Kinuha nila ang mga susi ko. Tiningnan niya ako ng tahimik. Mas naiintindihan kaysa sinasabi ko. May iwan ako sa mailbots mo, bulong niya. Tingnan mo mamaya. Nang lumubog ang gabi at tahimik na lahat, pumunta ako sa pinto. Sa loob ng mailbots ay maliit na supot na tela. Sa loob, lumang cellphone na may flashlight at papel na nagsasabi kung kailangan mo ng tulong. Dinikit ko ang cellphone sa dibdib ko na nanginginig. Hindi ko na matandaan ang huling beses na may gumawa ng ganoong simple at makataong bagay sa akin. Sa mga sumunod na araw ay nagkunwaring masunurin ako. Sumasagot ako ng may ngiti sa lahat. Carla, inumin ko ang gamot ko. Ramon, napatay ko na ang kalan. Hinayaan ko ang peking awa nila hanggang bumaba ang bantay nila. Ang kahinaan ang aking maskara at sa likod nito ay walang tigil ang isip ko. Nagsimula akong gamitin ang cellphone ni Elvira tuwing gabi lang. Nag-uusap kami sa maikling text. Okay ka lang? Tanong niya. Kontrolado lahat, sagot ko. Hanggang isang gabi ay humingi ako ng bagay na mahirap isulat. Kailangan ko ng pabor, Elvira, mahalaga. Matagal siyang sumagot, pero sumagot siya. Kahit ano, kaibigan, sabihin mo lang. Kinaumagahan ay nagkunwaring masama ang pakiramdam ko. Hinawakan ko ang ulo ko, mabagal ang lakad. Sabi ko may hilo ako. Si Carla, sawang-sawa na, tinawagan si Ramon. Hindi na kaya ng nanay mo ganito, sabi niya. Kung mahimatay o madapa, kasalanan natin. Kung ganoon huwag na siyang lumabas ng kwarto. Sagot niya, magpahinga siya. At ganoon nga ang ginawa nila. Ikinulong nila ako. Isinara ang pinto na may susi. Iniwan lang ang baso ng tubig at tray ng pagkain. Para sa ikabubuti mo raw, sabi nila. Hindi nila alam na pabor sa akin ang ginawa nila. Ang kwartong iyon ay naging santuwaryo ko. Doon, kung saan akala nila prisoner ako. Doon ko sinimulang buuin ang kalayaan ko. Sa dingding ng aparador ay nakatago pa rin ang ipon na iniwan sa akin ni Mang Jose. Gintong barya at lumang pera na nakabalot sa papel. Mahigit 30 taon nang natutulog doon na naghihintay ng layunin. Ngayon ay mayroon na. Sa gabi ay ginagamit ko ang cellphone para makipag-ugnayan kay Don Pedro. Matandang kaibigan ng asawa ko. Dating manager ng bangko kung saan idineposito ang pensyon ko. Aling Luka, akala ko retired ka na. Sabi niya nagulat. Retired nga ako, Pedro. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tungkol sa anak ko. Anong nangyari? Sasabihin ko lang na kailangan kong baguhin ang may-ari ng account ko. Tahimik. Hindi ganoon kadali iyon. Walang madali, Pedro. Pero alam mo namang babae ako ng salita. Huminga siya ng malalim sa kabilang linya. Sige, Aling Luka, gagawin ko, pero mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Walang maghihinala. Ganoon. Gabi-gabi ay sinimulan kong bawiin ang sa akin. Habang natutulog sila, hinabi ko ang hustisya ko ng may pasensya. Si Elvira ay nagdadala ng maliliit na bagay, sobre, dokumento, selyo ng bangko. Bawat piraso ay nakakabit na parang invisible thread. Bawat hakbang ay nagpapalapit sa akin sa katotohanan at sa paghihiganti. Sa araw ay naririnig ko si Carla na tumatawa, kausa sa telepono, nagpaplano ng biyahe. Minsan narinig ko siyang sabi, pag naibenta na natin tong bahay, alis na tayo dito. Mula sa kwarto ay ngumiti ako ng mapait. Alam kong ang ambisyon niya ang magiging dahilan ng pagkabasura niya. 3 linggo ang pagkakakulong. Sa wakas, isang umaga ay pumasok si Ramon na may mukhang mahabagin. Kumusta ka na, Nay? Tanong niya. Gumagaling na, anak, sabi ko ng mahinang-mahina. Sobrang gumaling. Tiningnan niya ako na may halo ng ginhawa at awa. Mabuti iyan. Sabi ni Carla, baka pwede kang ilagay sa home for the aged. Kung para sa ikabubuti ninyo, naman. Sagot ko habang ibinababa ang tingin. Nakita ko kung paano lumawak ang ngiti niya. Akala niya panalo na siya, at alam kong malapit ko nang ibalik sa kanya, lahat kasama ang interes. Noong gabing iyon, habang hinahampas ng hangin ang mga bintana, binuksan ko ang notebook ko at nagsulat. Kinuha nila ang mga susi, pero hindi ang katwiran. Ikinulong nila ang katawan, pero hindi ang kaluluwa. At ang ninakaw ng anak sa ambisyon, maaring bawiin ng ina sa pasensya. Pinatay ko ang ilaw, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog akong payapa. Alam kong malapit na matapos ang pagkakakulong
at kapag bumukas ang pintong iyon, hindi na ako ang mananatiling bilanggo. Ang katahimikan ay may tunog na mga matatanda lang ang nakakaintindi. Hindi kawalan ng ingay, presensya ng bagay na nagbubunga. Noong linggong iyon ay sobrang tahimik ang bahay. Walang sigaw, walang tawa, walang yapak. Si Carla at Ramon ay nagbubulungan. Nagsasara ng pinto. Gising hanggang madaling araw. Nagpapanggap akong natutulog, pero gising ang tenga ko. Tulad ng ina na nakakaamoy ng bagyo bago makita. Isang gabi narinig ko sila. Ang kwarto ko ay malapit sa halway at manipis na parang papel ang dingding na naghihiwalay sa amin. Malinaw ang boses nila, kahit pinipigilan. Hindi na natin pwedeng maghintay pa. Ramon, sabi ni Carla na impatient. Hindi na magtatagal ang nanay mo. Kung magpapatuloy tayo sa larong ito, mawawala ang pera. Kalmado ka lang, sagot niya. Pag pinirmahan niya ang papeles ng pagbebenta, sa atin na lahat. At kung ayaw niyang pirmahan, mapipirmahan natin. Tiwala ka sa akin. May maikling katahimikan. Sinundan ng mas masama. Tawanan. Kamukha mo ang tatay mo, sabi niya. Laging alam kung paano makalusot. Imbisil ang tatay ko. Sagot ni Ramon na may tigas na hindi ko pa naririnig. Kaya siya namatay na dukha. At hindi ka mamamatay ng ganoon, sabi niya, lumalapit. Gagawin mo ang tama, mahal. Ang sumunod ay hindi salita, kundi halik. At ako, sa dilim, pinisil ko ang kamao ko nang mahigpit na natusok ang kuko sa palad ko. Ang anak ko, ang sarili kong anak na nagpaplano na ibenta ang bahay ko. Ang kanlungan ko. Ang huling sulok kung saan nagbahagi kami ni Mang Jose ng pag-ibig. Lahat, habang natutulog ako ilang metro lang ang layo. At may lakas pa siyang tawagin akong nanay. Kinaumagahan ay maaga akong gumising. Nagtimpla ng kape na parang walang nangyari. Nang pumasok si Carla sa kusina, ngumiti siya sa akin na may walang laman ng ngiti na ginagamit niya para itago ang lason niya. Matulog ka ba ng mahimbing, Aling Luca? Anak, sagot ko ng mahinahon. Nangarap ako ng asawa ko. Ang sweet naman, sabi niya na distracted habang tinitingnan ang cellphone. Sinabi niya na malapit na raw siyang magkaroon ng bisita. Bisita? Taga-bangko siguro. Nagangat siya ng ulo. Taga-bangko. Libre ang mangarap, di ba? Sagot ko ng may ngiti. Nakita ko kung paano siya lumunok ng laway. Bahagyang nanginginig ang kamay niya na nagpapakita ng nerbiyos niya. Alam kong nagsisimula na silang matakot sa akin. Noong hapon na iyon ay ginamit ko ang cellphone ni Elvira para tumawag. Pedro, sabi ko ng mahina, ihanda mo na ang mga papeles. Sigurado ka na ba? Higit kailanman. Bukas dadaan ako para sa pirma. Gawin mo nang walang alam ang anak ko. Siyempre, Aling Luca. At huwag mag-alala, sa pangalan mo lahat. Binaba ko na mabilis ang puso. Hindi takot, adrenaline. Pareho nung dinala ko si Ramon sa ospital noong bata pa siya. Noong may lagnat si Mang Jose at walang gamot. Noong tinutulak ako ng mundo at nakatayo pa rin ako. Iyon ang lakas na gumigising lang kapag wala ng ibang matitira na mawala. Sa gabi ay narinig ko ulit ang mag-asawa na nag-uusap. Ngayon ay mas matinis ang boses nila. Nerbiyos. Paano kung tawagan siya ng bangko nang walang paalam? Tanong ni Carla. Hindi nila magagawa iyon nang walang pahintulot ko. Sagot ni Ramon. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Ang matandang iyan ay hindi kagaya ng akala natin. Mahina na siya. Halos hindi na makalakad. Walang alam sa nangyayari. Tumawa ako ng tahimik. Kung alam lang nila kung gaano kabilis pa rin ang isip ko, matatakot sila. Kung alam lang nila kung gaano karami ang naririnig ko, titigil sila sa pagsasalita. Kinaumagahan, nang umalis si Ramon sa trabaho, si Carla ang naiwan sa bahay. Dinalhan niya ako ng almusal sa kwarto. Gesto na magiging mabait sa ibang panahon. Pero ngayon ay amoy lason na nakabalot ng awa. Heto na, Aling Luca, sabi niya. Kailangan mong kumain ng maayos. Ang sweet mo naman. Anak, sagot ko gamit ang salitang anak bilang sandata. Ngumiti siya ng bahagya na may inis. Sa mga susunod na araw ay may magandang balita. Anunsyo niya. Anong kleseng balita? Iyong nagbabago ng buhay. Sagot niya habang umiikot sa takong niya. Nang umalis siya, tumayo ako at itinago ang plato sa ilalim ng kama. Walang tiwala ako sa laman yon. Iba ang lasa ng pagkain, metallic. Hindi pa ako nabigo ng instinct ko at hindi magsisimula ngayon. Sa hapon, dumating si Elvira na may sobre. Heto lahat, sabi niya. Inihanda ni Don Pedro. Binuksan ko. Ang dokumento na ililipat ang bahay sa pangalan ko na may espesyal na clause. Kapag namatay, mapupunta ito sa foundation para sa matatandang babae na walang tahanan. Hindi sa anak ko, hindi sa asawa niya,
sa iba na katulad ko. Naramdaman ko ang luha sa pisngi ko. Salamat, Elvira. Huwag mo akong pasalamatan, sabi niya. Pangako mo lang na mag-iingat ka. Palagi naman ako, sagot ko. Pero ngayon ay magiging delikado rin ako. Noong gabing iyon ay nagsulat ako ng sulat. Iniwan ko ito sa bedside table sa ilalim ng larawan ni Mang Jose. Kung isang araw hindi na ako gumising, huwag kayong umiyak para sa akin. Hindi ako biktima, saksi ako ng sarili kong digmaan at nanalo ako ng walang ni isang bala. Pagkatapos ay itinago ko ang isa pang sulat sa aparador para kay Ramon. Doon ipinaliwanag ko na alam ko na lahat. Na kung makikita niya ang note na iyon ay dahil nawala na niya ang lahat, katulad ng pagkawala niya sa akin. Nang umuwi si Ramon, may nagbago sa mukha niya. Sobrang kalmado, iyong uri ng kalmado na nauna sa karahasan. Nanay, sabi niya ng mahina, bukas dadating ang tagabangko. Ang saya naman. Kailangan lang ng pirma mo, wala nang iba. Naman, anak, pipirmahan ko ang gusto mo. Lumiwanag ang mata niya. Akala niya sumuko na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagpapanggap na malambing. Alam kong may intindihan mo. Ngumiti ako pabalik. Anak, naiintindihan ko lahat. Nang matulog na siya, nanatili akong mag-isa sa kusina na tinitingnan ang dilim. Ang tunog ng ref ay napupuno ang katahimikan na parang paalala. Naisip ko si Mang Jose, kung paano niya laging sinasabi. May mga laban na panalo lang kapag akala ng kalaban na talo na siya. Ang pariralang iyon ay kasama ko hanggang umaga at nang magumpisa ang araw na pumasok sa bintana. Alam kong dumating na ang oras para simulan ang plano ko. Bago matulog ay nananalangin ako ng mahina. Hindi ako humingi ng hustisya o paghihiganti. Lucidez lang. Dahil sa buhay minsan ang pinakamalaking parusa ay hindi kamatayan, kundi pagsisisi. At iyon ang magiging mana ko sa anak ko. Malinis ang langit noong umagang iyon. Tahimik ang hangin at parang humihinga nang nagtitimpi ang bahay. Maaga umalis si Ramon sa bangko kasama si Carla. Iniwan sa mesa ang folder ng dokumento. Yung paeho na, ayon sa kanila, mag-aayos ng lahat. Naupo ako sa harap ng folder na iyon ng maraming oras nang hindi hinahawakan. Tinitingnan ko lang na parang sapat na ang pagtingin para maintindihan ang lason nito. Alam ko ang laman, pagbebenta ng bahay ko, paglipat ng account ko, at ang permanenteng pagtatapos ng kalayaan ko. Ang huling hampas nila. At ang pinakamabuti, akala nila ibibigay ko ito sa sarili kong kamay. Nang bumalik sila, kulay orange na ang hapon. Si Carla ay may suot na mamahaling pabango na laging nagpapasuka sa akin, at si Ramon ay may yabang ng taong akala panalo na. Nanay, sabi niya na may ngiti na kakaiba sa akin. Mahalaga ang araw na ito. Tapos na ang mga papeles. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. Naupo si Carla sa harap ko at tinitigan ako ng tuwid. Pirma mo na lang ang kulang, sabi niya habang itinutulak ang folder sa akin. Dito nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot. Emosyon ng aktres bago ang huling act. Kinuha ko ang ballpen, binuksan ang mga papel, at nagkunwaring binabasa ng hindi naiintindihan. At ito ba tagabangko? Tanong ko ng mahinang boses. Nay, tiwala ka sa akin. Sagot ni Ramon. Tinitingnan ako na parang bata na binibigyan ng instruction. Siyempre naman nagtitiwala ako, anak. Palagi naman. At nagpirma ako, 1, 2, 3 nang walang reklamo. Ngumiti si Carla ng satisfied. Akala niya totoo ang pagsuko ko. Gusto ko ganyan, Aling Luca, cooperative ka. Cooperative. Napakadelikadong salita. Nang umalis sila para ipagdiwang ang tagumpay nila sa labas, pumunta ako sa kwarto ko, binuksan ang drawer ng aparador at kinuha ang kopya ng totoong dokumento. Yung inihanda ni Don Pedro ilang araw na ang nakaraan. Yung nagpapawalang bisa sa mga pirma ko lang. Yung nagbabalik ng bahay ko, account ko at dignidad ko sa dapat, sa akin. Habang nagpipirma sila ng sarili nilang panlilinlang, tapos ko na ang akin. Ginawa lahat ni Pedro ng walang ingay, na may presisyon ng taong kilala ang sulok ng bureaucracy. Sabi niya sa akin sa telepono, kapag ipinakita nila ang mga papel na iyon, iba ang makikita ng system. At maniwaala ka, hindi nakikipagtalo ang bangko sa guro na may resibo mula 1,983. Itinago ko ang mga kopya sa lata kasama ang larawan ni Mang Jose at ang savings book. Bawat pirma, bawat selyo, bawat galaw ay bahagi ng tahimik na simfony na malapit ng sumabog. Noong gabing iyon ay kulang ang tulog ko. Narinig ko nang dumating sila na tumatawa, nagbabanggaan ng baso sa kusina. Mula sa hallway narinig ko si Carla na sabi, tapos na. Bukas ilalagay ko na sa market ang bahay. Kalmado ka lang, sagot ni Ramon.
Una, ililipat ang pera. Ayaw ko ng error. At ang nanay mo, ang nanay ko, may pause. Wala nang hawak ang nanay ko. Isinara ko ang mata at pinangako sa sarili na yon ang huling beses na maririnig ko siyang magsalita ng ganoon. Sa umaga, dumating si Elvira na mabilis ang lakad. Nakadisgis na parang delivery. May cup at supot ng tinapay sa kamay. Heto ang hiniling mo, sabi niya habang tahimik na pumasok. Sa loob ng supot ay sobre na may notary seal. Registered document, sabi sa blue ink. Tapos na ba lahat? Tanong niya. Tapos na. Nagyakapan kami nang walang sinabi pa. Dalawang matandang babae, pagod, pero buhay. Umalis si Elvira sa back door nang marinig ko ang pag-ikot ng main lock. Bumalik si Ramon. Nanay, sabi niya habang pumasok. Bukas dadating ang real estate agent. Para saan? Para i-appraise ang bahay. Mabuti. Para malaman nila kung magkano ang halaga ng buhay ko. Sagot ko habang nagsasalin ng kape. Tiningnan niya ako na may halo ng inis at paghamak. Huwag kang magumpisa, Nay. Huwag mong sirain. Hindi ako sumisira ng kahit ano, anak. Nanonood lang ako. Noong hapon na yon ay nilibot ng agent ang bahay na kumukuha ng litrato. Sumusukat, nagtatanong. Sumunod ako ng tahimik, tinitingnan kung paano hinahawakan ng daliri niya ang mga dingding na pininturahan ni Mang Jose. Ang frame kung saan nakasulat pa ang sulat niya. Ang hagdan kung saan unang tumapak si Ramon. Parang dinidisek ng estranghero ang alaala ko. Pagkatapos, nagpirma si Carla ng ilang papeles at lumabas sa pinto para ihatid siya. Si Ramon ay naiwan sa likod na tinitingnan ang dokumento. Masaya ka ba, anak? Tanong ko. Siyempre, magbibigay ito sa atin ng mas magandang buhay. Sa iyo o sa inyo? Sa lahat, sabi niya nang hindi nag-angat ng tingin. At saan ako titira? Sa home for the aged na pinuntahan natin noong isang araw. Iyong may rehas sa bintana. Ang welcoming. Ang katahimikan niya ang sagot ko. Tiningnan ko siya ng tuwid. Walang pag-ibig sa mukha niya. Maskara lang ng ambisyon at sa likod ng maskarang iyon ay anino na hindi ko kilala. Nang lumubog ang gabi ay nagkulong ako sa kwarto ko. Kinuha ang notebook at nagsulat ng isang pangungusap. Ang kapangyarihan ay hindi sa nag-uutos, kundi sa nakakaalam maghintay. Pagkatapos ay binuksan ko ang radyo. Lumang kanta, paborito ni Mang Jose, napuno ang kwarto. Sandali akong naramdaman na payapa, halos masaya, pero bago matulog ay nangako ako sa sarili. Kapag natapos lahat, kapag gumuho ang teatro, hindi ako sisigaw, hindi na kailangan. Ang katahimikan ko ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Bago magpatuloy, sabihin ninyo sa comment kung ano ang tingin ninyo sa kwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ko. Huwag kayong alis sa video dahil ang susunod ay magpapakilig sa balahibo ninyo. Kinaumagahan, natanggap ni Ramon ang tawag na magbabago sa lahat. Paano na invalid ang mga dokumento? Sigaw niya. Impossible iyon. Mula sa halway ay nagkunwaring gulat ako. May problema ba, anak? Tiningnan niya ako na may halo ng galit at gulat. Sabi ng bangko na sa pangalan mo ang titulo at hindi ako makakagawa ng transaksyon nang walang pahintulot mo. Ang weird. Baka may error. Sabi ko habang nagsasalin ng kape. Anong ginawa mo, Nay? Wala. Anak, pinirmahan ko lang ang ibinigay mo. Hindi ba yon ang gusto mo? Pumasok si Carla na takot na takot. Ramon, tumawag ang real estate agent. Sabi niya frozen ang sale. Ano? Sabi ng system na protected property ito sa ilalim ng foundation. Biglang nagbago ang mukha ng anak ko. Namarkahan ang ugat sa lig niya na parang tuyot na sanga. Hinampas niya ang mesa, itinapon ang mga papel, sinigaw ang pangalan ko. Tiningnan ko lang siya ng tahimik, kalmado ang puso. Nahulog na ang maskara. Naisip ko noong hapon na yon, habang nag-away sila at walang tigilang telepono. Umupo ako sa tabi ng bintana na may mainit na tsaa. Pumasok ang araw sa salamin, mainit-init, halos mabait. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong akin ulit ang bahay na ito. Nagsimula ang susunod na umaga sa sigawan. Sigaw na humahalo sa tunog ng telepono. Malakas na pagsara ng kwarto at galit na yapak ni Ramon na dumadaan sa bahay na parang sugatang hayo. Nasa kusina ako na dahan-dahang hinahalo ang kape ko nang makita ko siyang pumasok na malaki ang mata. Anong ginawa mo, Nay? Sigaw niya. Anong demonyo ang ginawa mo? Anong nangyari, anak? Huwag kang magmalinis. Binlock ng bangko ang mga account ko. Hindi ko ma-access ang pera. Nagangat ako ng tingin. Kalmado ka. Ang weird, Ramon. Baka may nakahalata ang bangko. Ikaw ang tumawag sa kanila.
Ikaw ang gumalaw ng papeles. Wala akong alam sa ganoon, anak. Sabi ko na matanda na ako, at hindi ko na naiintindihan ang mga transaksyon. Nanginginig ang kamay niya. Pula siya na wala sa sarili. Pumasok si Carla sa likod niya na maputla ang mukha at matigas ang labi. Iniimbestigahan tayo, sabi niya ng halos bulong. Ano? Tanong ko na nagpapanggap na gulat. Nag-report ang bangko ng irregular movements at may denunsya sa forgery ng pirma. Tiningnan ni Ramon si Carla na parang papatayin. Sabi ko sa iyo, burahin mo lahat. Sabi ko gawin mo ng maayos. Huwag mo akong sisihin. Siya ang may gawa. Lano lahat ng matandang iyan. Tumawa ako ng mahina. Hindi ko napigilan. Tuyong tawa na lumabas mula sa kalalim-laliman ng kaluluwa ko na parang etyo ng mga taong pinigilan. Siyempre plano ko. Sabi ko habang tinitingnan silang dalawa. Anong inaasahan ninyo? Anong sinabi mo? Tanong ni Ramon, hindi makapaniwala. Sabi kong plano ko. Mula noong araw na kinuha ninyo ang mga susi ko. Katahimikan ang sumunod. Kahit ang orasan sa dingding ay hindi naglakas ng loob na tumi. Si Carla ang unang gumalaw. Impossible, bulong niya. Wala kang paan. Anak sabi ko ng mahinahon. Kapag 70 taon nang nag-iisa ang babae sa pagharap sa buhay, marami siyang natutunan. Bigla siyang lumapit sa akin ni Ramon. Sinira mo kami. Iniwan mo kaming walang-wala. Hindi ko kayo sinira. Kayo mismo ang gumawa noon. Hindi mo naiintindihan. Para sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko. Tumawa ulit ako ng mas malakas. Ang ikabubuti ko ay hindi sa pera, anak. Nasa hindi ko kailangang tingnan ang anak ko at makaramdam ng hiya. Napuno ng galit ang mata niya. Sandali akong naisip na hahampasin niya ako. Hinawakan siya ni Carla sa braso. Nerbiyos. Huwag kang magtangka, Ramon. Tumahimik ka, sigaw niya sa kanya. Itinulak siya. Nahulog siya sa sahig na natamaan ang balikat. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi nawawala ang kalmado. Nakikita mo, anak, sabi ko. Iyan ang ginawa mo sa buhay mo. Naging katulad ng sinumpaan mong hindi mo gagawin. Lalaking marahas, bulag sa ambisyon. Tumayo si Carla na umiiyak. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Matandang mangkukulam. Ikaw ang sumira sa lahat. Hindi, Carla. Inalis ko lang sa iyo ang hindi sa iyo. Babayaran mo ito, sigaw niya, at tumakbo sa telepono. Tatawagan ko ang pulis. Mabuting ideya, sagot ko. Sabihin mo sa kanila tingnan ang mga dokumentong peke mo. Nagyelo ang kamay niya sa ere. Tiningnan siya ni Ramon na confused. Anong sinasabi niya, Carla? Tahimik siya. Lumapit pa ako. Ramon, tanga ka. Siya ang unang nagpirma sa pangalan mo sa mga unang papeles. Siya ang nagtulak sa iyo na gamitin ang account ko. Gusto niya ang bahay, hindi ikaw. Hindi totoo iyan. Bulong niya. Huwag mo siyang pakinggan. Tingnan mo ang email mo, anak. May kopya ng lahat. Tiningnan niya ako na hindi sigurado kung maniniwala sa akin o hindi. Pero sapat na ang duda niya. Si Carla, dahil sa takot, tumakbo sa kwarto at isinara ang pinto na may susi. Narinig ko siyang umiiyak sa kabilang panig. Iyon ang pinakamatamis na tunog na narinig ko sa maraming taon. Bumagsak si Ramon sa upuan. Nawala ang tingin niya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon nakita ko siyang mahina. Hindi ang mapagmataas na lalaking nagpahiya sa akin, kundi ang batang dating umiyak sa bisig ko. Bakit mo ginawa iyon, Nay? Sabi niya ng mahina. Dahil iniwan ninyo akong walang-wala. Gusto ko lang tulungan ka. Hindi mo gustong agawin ang binuo ko sa buhay ko. At hindi yon tulong, anak, pagnanakaw iyon. Nagsimula ng tumulo ang luha niya. At kahit nasaktan akong makita siya ganoon, hindi ako lumapit. Hindi, oras na niya para maramdaman kung ano ang mag-isa. Makalipas ang ilang oras dumating ang pulis. Mga kapitbahay na curious, sirena, tanong. Sinubukan ni Carla na sisihin ako. Pero nagsasalita ang mga dokumento. Mga peking pirma, transfer, recorded calls. Nandoon lahat na maayos. Naghukay sila ng sarili nilang legal na libingan. Una nilang dinala si Carla. Sumisigaw siya, umiyak, sumusumpa. Sinubukan ni Ramon na pigilan. Pero sinabi ng isa sa mga pulis, kayo rin po kasama namin. May mga reklamo sa pangalan ninyo. Tiningnan niya ako bago umalis. Tingin na hindi ko makakalimutan. Ni galit, ni pag-ibig, walang laman lang, na parang bigla niyang naintindihan kung ano ang nawala sa kanya. Nang manahimik ang bahay, umupo ulit ako sa harap ng ref. Binuksan ko ang pinto. Sa loob ay may block pa ng yelo na ginamit ko noong gabing iyon. Halos natunaw na. Pero may hawak pa rin sa loob ang piraso ng papel na unang ebidensya na nakita ko. Kinuha ko,
inilagay sa mesa at tinitigan habang unti-unting natutunaw, patak-patak. Parang pinapanood ko kung paano natutunaw ang nakaraan sa harap ko. Tinawagan ko si Elvira. Tapos na, sabi ko. Okay ka lang. Higit pa sa mga nakaraang taon. Tahimik siya at pagkatapos tanong, at ngayon ano ang gagawin mo? Mabuhay, Elvira, mabuhay lang. Nararapat mo iyan. Binaba ko at tinitigan sa bintana. Nakatayo pa rin ang puno ng kalamansi. Bagong bulaklak, bagong usbong. Paihong puno na itinanim namin nang ipanganak si Ramon. Parang malupit at magandang simbolo. Patuloy ang buhay, kahit nasugatan ang ugat. Bago matulog, tiningnan ko ang salamin. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon nakilala ko ulit ang sarili. Hindi ang mahinang babae ni inang nakalimutan, kundi babaeng nakaligtas sa lahat at, nang walang dugo, nakamit ang hustisya. Nagsulat ako ng huling pangungusap sa notebook ko. Sa huli ay hindi ako sumigaw para marinig nila. Nanahimik ako at ang katahimikang iyon ang paghihiganti ko. Pinatay ko ang ilaw at nakatulog ng mahimbing. Tulad ng taong sa wakas ay makakapikit ng walang takot. 3 linggo na ang nakalipas mula noong umagang iyon. 3 linggo mula nang kunin ng pulis si Ramon at si Carla. Mula nang napuno ng sigaw ang bahay at nalaman ng buong barangay ang kwento ko. Mula noon ay akin ulit ang bahay. Pero hindi na pareho. Ang katahimikan na dating sumasakit sa akin, ngayon ay nagpoprotekta sa akin. Ang shield ko, ang kapayapaan ko, ang paraan ko ng paghinga ng walang takot. Araw-araw ay maaga akong gumigising. Nagtitimpla ng kape at binubuksan ang mga bintana para papasukin ang araw. Malaya ulit ang paggalaw ng mga kurtina. Ang mga kuadro, dating nakatago ay bumalik sa lugar nila, at ang amoy ng sampaguita ay napuno ulit ang mga sulok. Parang kasama ko ulit si Mang Jose, naglalakad sa halway, nakangiti sa bawat sinag ng araw. Minsan umuupo ako sa porch para tingnan ang puno ng kalamansi. Hinihipan ng hangin ang mga sanga nang may lambing na nagpapaiyak sa akin. Umiyak ng walang galit, puro ginhawa lang. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ang buhay ko ay sa akin. Isang hapon dumating si Elvira na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Basang-basa ang mata niya at mabagal ang lakad. Aling Luka, sabi niya habang inilalagay ang bag sa mesa. Lumabas si Ramon sa kulungan. Pumirma siya ng kasunduan sa judge. Si Carla ang nagdeklara ng guilty. Partially exonerated siya. Tumango ako ng walang emosyon. Walang galit o saya. Puro tahimik na walang laman. Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ko. Sabi nila papunta rito. Alam ko noong sandaling iyon na hindi pa tapos ang tadhana sa akin. Papatakip silim na nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. Hindi arrogant o impatient na tawag. Mahiyain, halos natatakot. Binuksan ko. Nandoon ang anak ko na payat na. May guhit ng guilt at hiya sa mukha. May lumang backpack sa balikat at malalimang mata. Nanay, bulong niya. Walang sinabi, tinitigan ko lang siya. Sandali, nakita ko ang batang dating siya. Ang nagtatago sa likod ng palda ko kapag natatakot. Ang natutulog na yakap sa braso ko. Ibina niya ang ulo. Hindi ako humihingi ng kahit ano, sabi niya. Gusto ko lang makita ka. At ano ang magbabago niyan? Tanong ko. Wala, amin niya, pero kailangan kong gawin. Dahan-dahan siyang pumasok. Tiningnan ang paligid na parang tinitingnan din siya ng bahay. Hinawakan ng sandalan ng upuan, gilid ng mesa, ang kalan. Pareho pa rin lahat, sabi niya. Hindi lahat ng nagbabago ay nakikita. Naupo siya sa harap ko, at ilang sandali ay walang nagsalita. Mabigat sa anumang salita ang katahimikan sa pagitan namin. Sa wakas siya ang sumira. Tama ka. Tungkol saan? Tungkol kay Carla. Tungkol sa lahat. Ginamit niya ako. Nanay. Hindi siya lang ang gumawa. Pinahintulutan mo siya. Tumango siya habang nilulunok ang laway. Alam ko. Duwag ako. Gusto ko lahat at nawala ang pinakamahalaga. At ano yon? Tanong ko. Ikaw. Sa unang pagkakataon sa maraming taon na puno ng luha ang mata ko. Pero hindi sa lungkot. Ang bigat ng pagdinig ng hindi ko akalain maririnig ko. Yumuko si Ramon sa akin at hinawakan ang kamay ko. Malamig ang balat niya. Patawarin mo ako, nanay. Hindi ko maibabalik ang ginawa ko. Hindi mo kaya, sagot ko. Pero pwede mong matutunang mabuhay kasama niyon. Tiningnan niya ako, at sa mata niya nakita ko ang hindi ko pa nakita. Katapatan. Paehong katapatan ni Mang Jose kapag nagkakamali at humihingi ng paumanhin. Sandali akong naramdaman ng lambing, pero maikli lang. Nandoon pa rin ang sakit, malalim, hindi na maaayos. Saan ka titira? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya. Gusto ko lang makita ka.
At ngayon, alis na ako. Ayaw kong maging pabigat ulit sa iyo. Pabigat na ako minsan, anak. Huwag mo ulitin. Ibina niya ang ulo. Alam ko, pero kung balang araw gusto mo akong makita. Ramon, pinutol ko siya. Maaring mawala sa anak ang lahat. Pera, trabaho, kahit pag-ibig. Pero kapag nawala ang respeto ng ina, walang balikan. Tumango siya habang pinipigilan ang luha. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad sa pinto. Bago umalis ay lumingon siya. Salamat sa pagiging buhay pa, bulong niya. Hindi ko nararapat iyon. At umalis siya. Noong gabing iyon ay nanatili ako sa porch na tinitingnan ang mga bituin. Hinihipan ng hangin ang mga sanga ng puno, at sa tunog na iyon ay nakahanap ako ng ginhawa. Dumating si Elvira mamaya na may kumot sa balikat. May sinabi ba siya sa iyo? Sagot ko nang hindi siya tinitingnan, na nagpapasalamat siya sa pagiging buhay ko pa. At ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Minsan ang katahimikan ang tanging sagot. Nanatili kaming ganoon, dalawa sa katahimikan hanggang bumulong siya. Pinatawad mo ba siya, Luka? Matagal akong nag-isip bago sumagot. Hindi ko alam, pero hindi ko rin siya kinamumuhian. Siguro iyon ang pinakamalapit sa pagpapatawad. Makalipas ang mga araw, ay may dumating na sulat na walang sender. Sa loob ay laawan. Si Ramon, nakaupo sa tabi ng puno ng kalamansi. Siguradong kuha bago siya umalis. Sa likod, sa sulat niya na nanginginig, isang pangungusap. Lagi kang mas malakas kaysa akala ko. Ngumiti ako, hindi sa saya, kundi sa pagkaunawa. Dahil sa huli ang pag-ibig ng ina ay hindi nawawala, nagbabago lang. Hindi na ang bulag na debosyon noon. Naging tahimik na paraan ng pagsabi, bitawan na kita. Noong gabing iyon ay nagsulat ako sa notebook ko. Ang pagbagsak ng anak ay hindi palaging naririnig. Minsan nararamdaman lang na parang etyo ng pusong nabasag. Pero patuloy na tumitibo. Isinara ko ang notebook at itinago sa drawer kasama ang mga larawan ni Mang Jose. Kumpleto na ang nakaraan. Sarado na ang sugat. At kahit hindi ko alam kung babalik pa si Ramon balang araw, alam kong hindi ko na siya hihintayin. Maaga dumating ang taglamig noong taon na iyon. Mas malamig ang umaga. Mas abo ang madaling araw, at ang hangin ay may katahimikan na mga pagod na kaluluwa lang ang nakakaintindi. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ang lamig ay hindi na sumasakit sa akin. Iba ang lamig, malinis, na parang nililinis ang natitira sa nakaraan. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang huli ko siyang makita si Ramon. Wala na akong balita sa kanya, hindi ko na inaasahan. At gayunpaman, tuwing umaga kapag nagtitimpla ako ng kape, tinitingnan ko ang bintana na may pakiramdam na naroon pa rin siya sa labas, sa kung saan, humihinga ng parehong hangin ko. Hindi sa galit, sa layo lang. Ang layo na kailangan para gumaling. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagdesisyon akong hindi ko gustong mamatay ng tahimik o napaligiran ng walang laman na alaala. Kaya binuksan ko ang mga pinto ng bahay ko, literal. Isang araw, dinala sa akin ni Elvira ang isang matandang babae na umiiyak sa plaza. Pinalaya siya ng anak niya sa bahay. Punong-puno ng hiya ang mata niya. Pinapasok ko siya, naghanda ng tsaa at nang walang pag-iisip sinabi ko, pwede kang tumira rito ng ilang araw. Pagkatapos dumating ang isa at isa pa. At nang mapansin ko, ang bahay ko, yung gustong ibenta ng anak ko, ay naging kanlungan na, lugar para sa mga nakalimutang matatanda, para sa mga hinampas ng buhay katulad ko, ng matigas, pero hindi talunan. Tuwing gabi naririnig ko silang tumatawa, magluto, kumanta ng lumang kanta. Buhay ulit ang bahay at sa bawat isa sa kanila ay may bahagi ko. Kamakailan ay may dumating na lokal na mamamahayag. Narinig niya ang tungkol sa bahay ng mga matapang, gaya ng tawag sa barangay. Hiniling niya na ikwento ko ang story ko. Tumawa ako. Sabi ko hindi ito kwento ng paghihiganti. Kwento ito ng alaala. Ikinwento ko na isang araw gusto ng anak ko na agawin ang lahat sa akin. Pera ko, bahay ko, boses ko at nang hindi niya alam ay ibinalik niya sa akin ang hindi ko dapat nawala, ang dignidad ko. Tahimik siyang nakinig, nagnote at bago umalis tanong niya, pinatawad ninyo ba siya, Aling Luka? Ngumiti ako. Ang pagpapatawad ay hindi palaging yakap, sabi ko. Minsan ang pagpapatawad ay makapagbigkas ng pangalan niya nang hindi nanginginig ang kaluluwa. Tuwing hapon ay lumalabas ako sa porch para tingnan ang puno ng kalamansi. Nakatayo pa rin na matatag na may mga sanga na puno ng bunga. Minsan sinasamahan ako ni Rosa, isa sa mga babae sa refuge. Palagi niyang sinasabi, hindi mamamatay ang punong ito kailanman, Luka. Hindi ako sumasagot, dahil sanay itong mabuhay sa bagyo. Ngumingiti siya at hinahawakan ang kamay ko, at sa simpleng galaw na iyon ay nakikita ko ang lahat ng kailangan ko.
Umalis si Elvira, 1 buwan na ang nakaan. Unti-unti siyang namatay ang kalusugan na parang kandila na nagbigay na ng lahat ng liwanag. Ang huling salita niya ay para sa akin. Huwag mong hayaang makalimutan kanila. Luca, ipaalam mo na kaya pang baguhin ng matandang babae ang kapalaran niya. Nangako ako na gagawin ko at tinupad ko. Bawat babaeng dumating dito ay nakakarinig ng kwento ko, hindi bilang malungkot na salaysay, kundi bilang babala. Ang pag-ibig ay hindi dapat sumakit kahit galing sa anak. Minsan sa pinakamalamig na gabi ay nagigising ako at akala ko may yapak sa halway. Karaniwan akong nagsasabi na hangin lang, pero minsan sigurado akong siramon yon. Hindi pumasok, hindi humihingi ng kahit ano, dumadaan lang ng tahimik para siguraduhing okay ako. At kahit hindi ko binubuksan ang pinto, ngumingiti ako. Dahil ang pag-ibig ng ina at anak, kahit basag, hindi ganap na nawawala. Nagbabago lang ng anyo. Ngayon ay 71 na ako. Naghanda ang mga babae sa refuge ng keke. Kumanta. Niyakap ako at nagsulat ng pangungusap sa karton. Salamat sa pagbabalik ng pag-asa sa amin, Luca. Wala na akong hiniling na mas malaking regalo kaysa roon. Dahil sa mga salitang iyon ay naroon ang lahat ng hinintay ko. Pagkilala, pagmamahal at kapayapaan. Sa gabi, nang natutulog na lahat, umupo ako sa harap ng apoy at binuksan ang notebook ko sa huling pagkakataon. Punong-puno ng mga sulat na baluktot, tatsadura, tuyong luha at nagsulat ako. Hindi ako ipinanganak para maging martir, kundi para ipaalala sa kanila na hindi tumitigil ang buhay sa sakit. Nagbabago ito at ang isang ina ay maaring mawala ang lahat, maliban sa lakas na muling tumayo. Pinatay ko ang apoy. Nagkumot at tinitigan ang mga apoy na nagchichispa pa. Nasa labas ang taglamig, walang awa, pero sa loob ng bahay ang init ay makatao. Init ng mga nakaligtas. Isinara ko ang mata at bumulong sa hangin. Mang Jose, makakarest na kayo. Punong-puno ulit ang bahay ninyo, hindi ng pera, ng buhay. At ganoon natapos ang kwento ko. Kwentong nagsimula sa pagpapahiya at natapos sa tahimik na tagumpay. Sabihin ninyo sa comment kung saang lungsod kayo nakikinig sa akin. Kung nakagalaw sa inyo ang kwentong ito, i-like at mag-subscribe sa channel para patuloy na samahan ang mga salaysay ng mga babaeng katulad ko, na natutong hindi pa huli ang lahat para bawiin ang boses.